Ayan ang mga dadalhin naming tracks for today. So, nagpe-prepare na kami. I-empake ko lang muna sila sa SM Supermarket na Eco Bago advertisement. So, aside sa tracks, meron din kaming tubig tsaka mga snacks kasi takot akong magutom. Joke. So, ito na, paalis na kami ng bahay. Ito ang kalbaryo ko tuwing aalis ka. We are walking sa Damascus Road. Tapos yung shoes ko, wala pa akong tsinelas, naka-heels ako. Ano ba? December 1 na. December 1 na, Merry Christmas sa inyo. Namasko po. Kami rin pa rin ay patuloy na gagawin ang duty as a Christian. Kahit break na si Katniel. Kahit break na si Katniel, basta walang magbe-break ng Marsh and Josh. Wow! Daming tao. Dito tayo sa may gitna. Friday ngayon, so patapos yung klase, so andito lahat ng mga estudyante, kahit mga high school. And bago lang kami dumating, and magdi-distribute muna kami. So yun yung una namin ginagawa, distribution of tracts muna bago kami maghanap ng mawi-witnessan. So ikot-ikot, abot-abot dito sa plaza. Sino po sa inyo dito yung makakapagsabi na kapag namatay sila, sa heaven sila? Sino po sa inyo dito yung makakapagsabi na alam nila kung kailan sila mamamatay? Wala. Naniniwala ba kayo na yung death is very certain? Na pwede siyang mangyari anytime? Do you agree? Sa tingin nyo kaya mga sir, ma'am, anong klaseng tao ang napupunta sa langit? Sino na sa inyo dito ang hindi pa nakapagsinungaling sa buong buhay nila? Okay. Sige po. Tayo dun sa tanong ko po. So, familiar kayo sa 10 Commandments, right? Sino sa inyo ditong lahat yung kayang pigilan yung puso niya within 10 seconds? Bibigyan ko ng 100 kung kaya niyang gawin yon. Yung 10 seconds, kaya niyang pigilin yung puso niya. Pagpatibukin. So anong pinapakita ko? Ibig sabihin lamang yan, yung buhay mo hindi mo hawak. Siya yung may control nun. So anytime, pwede kanyang kunin. So sana matakot tayo, no? Kasi ang Diyos ay isang banal na Diyos. Okay? And alam natin, in our position in God's sight, we are all sinners. Makasalanan tayo. So ang isang doktor ba magbibigay siya agad ng reseta na gamot without telling him kung meron siyang cancer, meron siyang sakit? So anong uunahin niyang sabihin? Yun, di ba sasabihin niya muna yung bad news? Sir, may cancer ka, stage 3 na. So ito yung reseta ibibigay ko sa'yo. Hindi sasabihin ng doktor na, Sir, may reseta ako sa'yo para saan? Ano? Bakit mo ako binibigyan? Insulto yun, binibigyan mo ako ng reseta? Wala naman akong sakit ah. Ganon din dito. Ang pinapakita ko muna kung gaano tayo kasama sa harapan ng Diyos because of our sin. Now, it's ready for you to accept the truth. Sino yon? Si Jesus Christ. Ngayon, ano nga ba ang ginawa ni Jesus Christ? Sa tingin nyo kaya? To save us. Talaga bang naiintindihan niyo yung buong
kwento nun kung bakit niya ginawa yon, kung bakit kailangan niyang gawin yon? Sa tingin niyo kaya? Bakit kinakailangan pa ni Jesus bumaba sa mundo, isang Diyos na nagkatawang tao, sinunod lahat ng utos ng Diyos at namatay sa krus upang iligtas ka? Bakit kinakailangan niyang gawin? So, nandito kami sa anong tawag dito? Tawag dito? Lugar na maraming tao. Na pwedeng mag-distribute ng tracts. Ayan o, ang daming mabibili, ang daming pagkain. Grabe oh, sobrang daming tao. Ang galing oh, talagang dito siya nag-distribute katabi ng polis. Ito pa, sa kabilang side. Hello! So yun, nakapag-witness kami ngayon ng 3 grupo ng mga estudyante, and ngayon nandito kami sa kainan. Oval. Sa Oval, dito Oval banda. And kung makikita ninyo, yung palibot namin, ang daming tao, ang daming pagkain. So, binibigyan din namin ng mga tracts yung mga na-encounter namin. So, tinatanggap din naman nila. So, yun. Habang naglalakad kami, magbibigay kami. Yung na-share namin kanina na last, suicidal siya. So, umiiyak siya after niyang marinig yung gospel.